Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakasaya ni Mia tuwing magkasama sila ni Dominic. Palagi ring nasa bahay nila ang binata kapag weekends at nakikipaglaro ng chess sa kanyang daddy. Madalas kasing natatalo ang daddy niya kaya humihirit ng rematch. Kasalukuyan silang naglalakad ni Dominic sa mall habang magkahawak kamay. She felt really happy with him. Pakiramdam nga niya ay hindi rin nagpapanggap lang ang binata. And that was what she wanted. Ang hindi na nito isipin pa ang kasunduan nila at sa halip ay maging totoo na lang ang kung ano mang namamagitan sa kanila. Darating din ang panahon na magkakalakas loob siya na i-open up ang feelings niya. Pumasok sila sa isang butik. Nagandahan kasi siya sa nakitang display na purple dress kaya hinila niya papasok si Dominic. Nasa counter na sila para magbayad ng binili nang natuon ang kanyang paningin sa entrance ng butik. OMG! Nawika niya. What's the matter? Si Inigo. Nakita ni Mia na naglalakad na si Inigo palapit sa mga estante ng mga damit nang mapatingin sa kanila. Agad na nagdilim ang mukha nito. Dominic put his arm around her shoulder. Pagkatapos ay yumukod at bumulong. Kaya pala pinagpapawisan ka dahil nakita mo ang crush mo. Makahulog ang wika nito. Hindi nagbigay si Mia ng komento dahil hindi naman totoo ang sinabi ni Dominic. Sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Pare, ani Inigo nang makalapit. Lumipad ang tingin sa magkahawak na mga kamay nila ni Dominic. I'm looking for some girl stuff for a very special someone. Actually, your girlfriend can help me with this. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya habang nagsasalita at hindi siya mapakali dahil doon. Hindi man sumang-ayon ay hindi rin naman tumanggi si Dominic sa sinabi ni Inigo. Habang abala sa pamimili ng regalo para sa special someone ni Inigo, ay nasa isang sulok lang si Dominic. Nakasandal sa salamin na nagsisilbing dingding ng shop at abala sa kapipindot sa cellphone. Manaka-naka ito kung sumulyap sa kanila ni Inigo. Nainis siyang bigla. Baka si Jessa na naman ang inaatupag ni Dominic sa cellphone kaya okay na okay lang nakasama niya si Inigo. Sa inis ay binubugbog na niya sa isip si Dominic, iginagapos at pinagkukurot. Kainis talaga? Hindi napigilang sambit niya. Is everything okay? Ani Inigo na sinundan ng tingin ang kanina pa niyang tinitingnan. Sumimangot ito. Pagkatapos ay hinila siya palayo sa counter at dinala sa belt section for ladies. Pick one. Ha? Bakit? Because I think you can decide what color I should get. Naintindihan naman agad ni Mia ang ibig nitong sabihin. Pumili siya ng belt na naaayon sa kanyang gusto. She chose a purple belt. Ipinasukat pa iyon ni Inigo sa kanya. At nang masiyahan ay kinuha ang sinturon. Nagkatawanan sila nang ipasuot sa kanya ni Inigo ang afro wig na nadaanan nila. Sabay silang humarap sa salamin at nagulat siya nang makitang nakasuot na ito ng long hair wig. Ang lakas ng tawa niya. Let's go! Nagulat si Mia nang bigla siyang hilahin ni Dominic palabas ng butik nang maibalik niya ang wig sa lalagyan. Mukhang galit dahil kung pagbabasehan ay ang higpit ng pagkakahawak sa kanyang braso, talagang galit ito. Easy Dominic, baka madapa naman ako, ano ba? Can we please stop walking for a while? Dominic, what's wrong with you? Alam mo namang kasama mo ako pero kung makipag-flirt ka sa kanya, ganun lang? Pinagmukha mo kung tanga sa isang tabi. Nag-init ang ulo niya sa sinabi ni Dominic.
Bigla ay naalala niya si Jessa nang nakita nila ang babae sa restaurant at nakipag-flirt dito si Dominic. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, parte yun ng plano natin. He saw us together at nagselo siya kaya nagyaya siyang mag-solo kaming dalawa. Aren't you happy about that? Saglit na tumahimik si Dominic. Naging madilim ang anyo. I'm sorry. Tama ka. Our plan is working. And what I did just added spice para lalo siyang ma-challenge sa'yo. Kung sumobra man ako, I'm sorry. Iniwan siya nitong nakatulala at nakasunod na lang ang tingin. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng binata. He accused her of flirting with Inigo. Kung ganoon, ang ibig bang sabihin ay... Kanina pa hinahanap ng mga mata ni Mia si Dominic, ngunit wala pa rin ang binata. Kanina pa rin siya nakamarcha sa stage at natanggap ang diploma. Matatapos na ang seremonyas ng graduation ay hindi pa niya ito nakikita. 4 na araw na niyang hindi nakikita si Dominic. Just call him Iha. Baka naman may nangyari kaya hindi siya naka-attend. Anang kanyang mami na iniabot pa ang kanyang cellphone. Lumayo siya sa mga magulang at tinawagan si Dominic. Ilang beses niyang inulit ang pagtawag pero naka-off talaga ang cellphone nito. Nag-aalala na siya, lalo pa at hindi naging maganda ang huling pagkikita nila. Bakit hindi man lang ito tumawag o mag-text? She took a deep breath. Nakita niyang palapit si Inigo kaya naudlot ang pagbalik niya sa mga magulang. Hi! Bati niya. Congratulations sa atin! Nakangiting wika ni Inigo. Here, regalo ko sa'yo. Iniabot nito ang isang paper bag na may Hello Kitty print. Naku, hindi mo na just accept it. He smiled. Alam kong hindi na kita makukuha mula kay Dominic, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. I really like you, Mia. Kaya sana, pagbigyan mo pa rin ako. I'm sorry, Inigo, pero hindi mo na dapat sinasabi sa akin ang mga bagay na yan. Kami na ni Dominic kaya wala na akong maibibigay sa iyo kundi friendship. Hindi ka mahal ng pinsan ko, Mia. Matigas na sabi ni Inigo. She blinked. Sinong pinsan ang tinutukoy ni Inigo? Ano ba ang pinagsasabi nito? Naguguluhan siya. What do you... Come on, sweetheart! Malilate na tayo sa restaurant reservation natin. Just talk to your friend some other time, okay? Napatingin si Mia sa kanyang mommy. Nasa sasakyan na ang mga ito at naghihintay. I'll see you tomorrow at Cherry's Grill, 7 p.m. sharp. Sabi na lang niya kay Inigo bago naglakad patungo sa sasakyan. Habang daan ay hindi nawala sa isip ni Mia ang sinabi ni Inigo. Tomorrow, she would know the answers to the questions in her mind. Kanina pa nagkakandahaba ang leeg ni Mia sa pagtanaw sa entrance ng Cherry's Grill and Restaurant. Lahat ng papasok ay tinitingnan niya kung si Inigo na. Well, dapat ay hindi siya atat dahil 20 minutes siyang maaga sa usapan. Inigo arrived after a few minutes and ordered drinks for them. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Mia. Tell me about it. She looked straight into his eyes. Sino ang pinsan na tinutukoy mo na hindi ako mahal? Bumuntong hininga ang binata. Before that, I want to ask you first if you liked my gift. I'm sorry. Masyado lang ako na-curious sa sinabi mo kahapon, kaya naitanong ko agad ang tungkol doon. About sa gift, ibinigay mo sa akin yung belt para sa special someone mo. Hindi lang yon. May kasama pang dress ang regalo mo. He smiled. Alam mo namang ikaw ang special someone ko. Hindi niya nagawang magkomento sa bagay na iyon dahil malinaw na kay Inigo na hindi siya nito makukuha dahil sila na ni Dominic. He took a deep breath. Dominic and I are cousins. Ani Inigo nang itinanong na uli ni Mia ang tungkol sa sinabi nito kahapon. She blinked as he continued.
We've decided to not tell anyone how we are related. We don't want to be compared to each other. At ngayong alam mo naman ng may gusto ako sa'yo at boyfriend mo na si Dominic, I want to tell you something that has been bothering me lately. What is it? Dominic's first love came back for him. I was a witness to how much he loved Jessa. Kaya ngayong nagbalik na siya sa buhay ni Dominic, I don't think he'll let her go again. I'm saying this because I want to protect you from getting hurt. Pero kapag sinaktan ka ni Dominic, nandito lang ako para sa'yo. Kung ganoon, si Jessa, ang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Dominic dati pa? Pero, paano niya nakilala si Jessa? Paanong si Dominic, mahirap lang siya? What are you talking about? Halatang gulat na tanong ni Inigo. He's the son of Tito J and Tita Elisa. They own Roncesvalles for God's sake. Dominic is goddamn rich. Yeah, far richer than my parents. Wika nito na tila nang hihinayang sa huling sinabi. Napasinghap si Mia sa revelasyong iyon. All this time, naniwala siyang nabibilang sa mahirap na pamilya si Dominic. Iyon pala ay mayaman nga ang binata tulad sa unang inakala niya. God, she felt so stupid. Ang akala niya ay napaniwala nila ang kanyang mga magulang na mayaman si Dominic. Iyon pala, totoo talagang mayaman ito. Napakatanga niya. Gusto niyang maiyak sa galit at inis sa sarili. Dominic tricked her again. Ang mamay at papay niya, sila ang mga magulang ni Dominic, di ba? It was more of a statement than a question. Sila ang nag-aalaga kay Dominic kapag wala sila tito at tita. It has been 2 years since they decided to retire. Sa Pampanga na sila nakatira ngayon. Ang alam ko, doon nagstay si Dominic kapag wala ang parents niya. I mean, kasi naman, napakalaki ng mansyon para sa mga kasambahay at kay Dominic lang, di ba? Parang tangang nagawa pang tumango ni Mia kahit ang totoo ay kanina pa niyang gustong umalis sa lugar na iyon. She wanted to confront him. Pero hindi niya alam kung paano. Maaaring iyon na rin ang katapusan ng ilusyon niyang mapapamahal din si Dominic sa kanya. Jessa was back. And first love, as people say, is stronger than whatever it is they ever had. Nasa ganoong pag-iisip si Mia nang bigla na lang may tumabi sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa pool area. I'm sorry, sweetheart. 7 days akong nawala dahil may inasikaso ako. I missed the graduation but it's okay. Ang importante naman ay nakagraduate ako, di ba? Tiningnan lang niya ang binata at saka tumango. I'm sorry, sweetheart. I received all your text messages and calls pero medyo busy. You know what? You don't have to explain anything to me anymore. Masungit ng wika niya. Hey, what's wrong? What's right? What? Wala, joke lang yon. Corny kasi eh. He smiled. Hindi siya nagkomento at itinoon na lang niya sa tubig ang atensyon. Pakiramdam niya, anumang oras ay para siyang bulkan na puputok dala ng galit. I'm starting to really think there's something wrong with you. If you're okay, kinukurot mo na ako ngayon dahil sinabi kong corny ang joke mo. Dominic, paano kung nasa isang bangka tayong tatlo ni Jessa? Pagkatapos, unti-unting lumubog ang bangka. Hindi ako marunong lumangoy at ganon din siya. Ikaw lang. Anong gagawin mo? Sinong una mong ililigtas sa aming dalawa? Seryoso ang mukha ni Dominic habang nakatitig lang sa kanya. Tila winawari kung nagbibiro lamang siya sa itinanong. Maya-maya ay iniwas nito ang tingin at ipinukol sa tubig. Well, we'll ask for help. Walang ibang tutulong sa atin dahil tayong tatlo lang ang nasa gitna ng dagat. Why on earth are you asking me this? Just answer me. Matigas na tugon niya. Bumuntong hininga ang binata. I'll save you first.
Pagkatapos, si Jessa naman ang ililigtas ko. Doon na tumulo ang luhang kanina pa pinipigil ni Mia. Tumayo siya. Sinungaling! Alam kong siya ang una mong ililigtas dahil siya ang first love mo. Sino ba naman ako, ha? Tumayo na rin si Dominic. Tinatanong mo ako tapos nung sinagot kita, ayaw mo namang maniwala. Ano bang nangyayari sa'yo? Come on, Mia. In real life, Jessa knows how to swim kaya hindi ko na siya kailangang iligtas. She's a tough woman. Kaya ikaw ang unang sasagupin ko. Teka nga, sino bang nagsabi sa'yo ng tungkol sa bagay na yan? Si Inigo, ang pinsan mo. I already know the truth. He told me everything about you. What, Dominic? Hanggang kailan mo planong bilugan ang ulo ko? All this time para akong tanga na pinaniniwalaan ng isang kasinungalingan. Happy that you tricked me again? You made me fall in love with you. At alam kong pinagtatawanan mo ako dahil napakatanga ko. Mia, listen to me. No! I don't want to hear anything from you again. I don't want to hear your lies anymore. Hindi ko na rin kailangan ng tulong mo oras na lumubog ang bangka dahil alam ko na hahayaan mo akong malunod at si Jessa ang sasagupin mo dahil siya ang first love mo. Tumakbo siya palayo at nagmamadaling pumasok sa bahay at nagtungo sa kanyang silid. Nagkulong siya roon. Kahit sino ay hindi niya gustong makita. Niloko na naman nga ba siya ni Dominic? Ginawa ba niya iyon lahat para pagtripan na naman siya? O baka naman, totoong gusto na rin siya ng binata. Abangan!